Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arvay S. Sandang. Our report today is all about the Malik Madhab. The founder Imam Malik 717-801 CE. The founding scholar of this madhab, Malik ibn Anas ibn Amir, was among the major shabab of Medina. At nag-aaral din si Malik ng mga hadis na sa ilalim ng Az-Zuhri na siyang nagdakilang scholar ng hadis sa kanilang panahon, gayon din sa ilalim ng dakilang tagapagsalaysay ng mga hadis. Ipinagpatuloy ni Imam Malik ang pagtuturo ng hadis sa Madina sa loob ng 40 taong at nagawa niyang buuin ang mga aklat na naglalaman ng mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at atlars ng mga syahaba at ang kanilang mga kalilili ng pinangalang niyang Al-Muwatta. Of Malik Madhab. Imam Malik methods of the teaching was based on the narrations of hadith and discussions of their meaning in the context of problem of the day. At sa pamamaraan ng pagtuturo ni Imam Malik ay batay sa pagsasalaysay ng mga hadith ang pagtalaskay sa mga kahulugan ng mga ito ay sa konteksto ng mga problema sa araw ng iyon. Sasabihin niya sa kanyang mga estudyante ang mga hadis at atlars. Sa pahayag ng syahaba sa iba't ibang paksa ng patas ng Islam, pagkatapos ay tatalakayin ang mga impormasyon ng mga ito. O magtatanong siya tungkol sa mga problemang lumitaw sa mga lugar kung saan nangaling ang kanyang mga mag-aaral. Pagkatapos ay magsalaysay ng angkop ng mga hadis o atlas na maaring gamitin upang malutas ang mga ito. Sources of law used by the Malik Madhab. Imam Malik Islamic law from the following sources, which are listed in the order of their importance. Number 1, the Quran. Like all the order Lams, Malik considered the Quran to be the primary sources of Islamic law and it without laying and free condition for its applicants. So, ang Quran daw ay itinuturing ni Malik na ang Quran ang pangunahing pinagmulan ng batas ng Islam. Number 2 is the Sunnah. Ang Sunnah daw ay ginamit ni Imam Malik bilang pangalawang pinakamahalagang pangunahing pinagmulan ng batas ng Islam. Number 3 is amal. Pangatwiran si Imam Malik na dahil marami sa mga Madinets ang inapo ng mga syahaba at Madina ang kung saan ginugol ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 4 is Lijma.
lijma ng Sahaba bilang pinakamahalagang pinagmulan ng batas ng Islam. Number 5 is individual opinion of the Sahaba. Si Imam Malik ay nagbigay ng buong bigat sa mga opinion ng mga Sahaba kung sila ay makalungkat o magkasundo. Number 6 is Qiyas. Ginamit ni Imam Malik ang kanyang sariling direktibong pangatwiran sa mga bagay na hindi saklaw na unang nabanggit ng mga mapagkukunan. Number 7 is Customs of the Madinates. Si Imam Malik ay nagbigay rin ng kaunting bigat sa mga makabukod gawain ng mga Sahaba. Number 8 istihla, ang prinsipyo ng lista saan na binuo ito ni Abu Hanifa. Number 8 urf. Ang urf ay tulad ni Abu Hanifa, isinasaalang-alang ni Malik ang iba't ibang kaugalian at panlipunan gawa ng mga tao na buong mundo ng Muslim hanggat maaari